gusto mo ba malaman kung ano nga ba yung mga content na madaling ma-monetize? Okay? So, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga content na madali talaga tayong ma-monetize sa mga content na to. Okay? So, ito yung kadalasan na content ng mga biggest YouTuber at vlogger. Hello kaibigan, ayan. Welcome back to my channel, welcome back kaibigan. So in this video, ay tuturuan ko naman kayo kung ano nga ba yung mga content na madali talaga tayong ma-monetize at kumita ng pera. Okay, so ito yung kadalasan content ng mga malalaking YouTuber at content creator dito sa YouTube. Okay, so yun. So maganda talaga ang vlogging dahil yun nga, alam naman natin na kumikita tayo dito sa vlogging ng passive income. So every month yun, every 20th of the month ay kumikita tayo dito ng money sa kang YouTube. Okay, so kapag once nga nagsisimula ka pa lang ng vlog dito sa YouTube, alam naman talaga natin dito sa YouTube na hindi talaga tayo magkakaroon talaga ng views. So mahirap magka-views dito kang YouTube kapag hindi ka pa talaga sikat o hindi ka kilala sa industry. So yun. So sa akin hindi rin ako kilala pero nagsumikap lang ako at yun nga, gumawa ko ng mga content na patok at mostly pinapanood talaga dito ng mga tao. Okay, so yun at kadalasan nga after several months like 6 months or 7 months ay na-monetize na ako dito at kumita na rin ako kang YouTube. Kaya kung ikaw ay gusto mo rin kumita ng pera at ma-monetize dito, ay make sure na don't skip this video and watch till the end para tuturo ko sa inyo step by step, okay? So, alam naman talaga natin na marami talagang content dito sa social media na kung saan pwede natin i-content. Pero, sasabihin ko sa inyo, iilan lang talaga yung mga content na talagang yung sinasabi natin magbabiral talaga or talagang kikita tayo ng pera. So, yun. Hindi talaga lahat ng content ay pwede tayong mag-monetize or kumita ng pera. So, meron iba dyan is matagal. So, meron ding iba is madali lang. So, yun. So, yung una talaga sa list natin na mostly madali talaga kumita ng pera or madaling ma-monetize dito sa YouTube. So, yung una ay yun talaga yung tutorial. So, katulad ng ginagawa ko sa inyo, nagtuturo ako ng mga iba't ibang tutorial dito sa YouTube kung saan sinesearch nyo kung meron kayong problem, meron kayong hindi naintindihan, meron kayong concerns. So, yun. Tinuturo ka dito at pinopost ko rin sa YouTube din mapanood nyo. Kung magustuhan nyo, mag-subscribe kayo. So, ganyan. So, ganyan kasing content na tutorial, ayan talaga yung hinahanap dito sa aking YouTube. Pag once na sinabi natin YouTube, content tutorial talaga yung madali talagang ma-content dito kay YouTube. Okay? So, yun nga. Sinabi ko nga kanina, with several months lang, like 6 to 7 months, ay na-monetize na agad ako dito kay YouTube, okay? So, yun, dahil yun sa content na ginagawa ko. Kaya, suggest ko sa inyo na tutorial vlogging na lang talaga kayo dahil yun nga, yun talagang hinahanap dito kay YouTube at the same time, yun din yung patok dito, okay? Mahirap nga lang siya dahil nga, kailangan mo maghanap ng mga tutorial na kaya mo rin gawin. Marami kasi mga tutorial na mahirap at meron din yung hindi mahirap. So, magsimula ka lang talaga dun sa madali lang kasi nga nagsisimula ka pa lang. Tapos, kapag kalauna na, pag masanay ka na dito, katulad ko, nasanay na ako at alam ko na yung mga pasikot-sikot dito. So, yun. Pwede nyo na po siyang ipagpatuloy at yun nga, mag-explore rin po kayo ng mga ibang mga tutorial content na mahirap para madali tayo magkaroon ng maraming views, okay? So, katulad ng viral ngayon sa aking YouTube, which is yung how to register TM, Globe, Smart, at iba't ibang SIM card. So, yan yung kadalasang magkakaroon ako ng maraming views dito kang YouTube, okay? So, yun. Kaya, sa inyo, suggest ko sa inyo na mag-vlogging lang talaga kayo ng tutorial dito kay YouTube. So, nasa inyo pa rin yan kung saan kayo mas madali. Okay? So, yun. So, suggest ko lang yan sa inyo. So, hindi ko naman pinipilit na mag-vlogging talaga kayo dito ng tutorial. Okay? So, depende rin naman yan sa ating availability at kung skills natin na kaya rin natin magbigay ng tulong sa ibang tao. Okay?
So, kung sa tingin nyo, nahihirapan kayo dito sa tutorial vlogging, so meron akong suggest sa inyo na mas madali, which is ito yung tinatawag na comedy vlogging, okay? So, yung comedy vlogging, which is yung mga prank, yan, mga nakakatawang video, katulad nila BMax TV, Sir Gavin, kanilang mga content ay madali lang talaga. Wala kahirap-hirap, so gawa lang sila ng mga comedy content, taping lang sila ng almost 30 minutes, so yun, okay na. Tapos na rin yung kanilang taping, so pwede na nilang i-edit at i-upload. So yung editing naman talaga doon ay hindi naman talaga, hindi mahirap. Simple yung editing lang doon, kaya hindi kayo mahirapan sa pag-edit sa mga comedy vlogging, okay? Kung gusto nyo malaman kung paano nga ba mag-edit, so comment na kayo dyan sa baba, then tuturo ko sa inyo yung step by step kung paano nga ba mag-edit ng ganyang mga content. So, take note lang kaibigan na hindi lahat ng content ay pwede tayong kumita ng madali, okay? So, hindi lahat ng content ay ma-monetize agad tayo. So, need rin talaga natin mag-research kung ano nga ba yung mga content na best or patok ngayon. Okay? Okay, so question time kaibigan. So, ito yung kadalasang itinatanong nyo sa akin sa comment section about this video. So, sasagutin ko na lang at sasabihin ko rin sa inyo, okay? So, question number 1, paano nga ba kung hindi maganda yung editing, tapos tutorial content yung ginaguntin natin? Okay? So, sasagutin ko yung kaibigan. Ang totoo kasi niyan, mayroon tayo ditong tinatawag na SEO or Search Engine Optimization dito sa kang YouTube, na kung saan kahit hindi talaga maganda yung content mo, dahil hindi ka talaga magaling mag-edit, ay magkakaroon ka pa rin ng views dahil sa search engine dito kang YouTube. For example, paano mag-register ng SIM card. Pag search nila yan paano mag-register ng SIM card, pupunta yung mga thumbnail mo or video mo doon sa search engine ng YouTube, na kung saan related din doon sa kanilang mga content, okay? So, question number 2, paano naman kung comedy content tapos magkakaroon ba talaga tayo ng views dito kang YouTube, okay? So, sasagot ko dyan kaibigan ay actually, hindi pa talaga tayo magkakaroon ng views dyan. So, dito kasi kay YouTube, magkakaroon lang tayo ng views with almost 15 to 20 videos yung na-upload natin na longer video. Okay? So, doon na tayo mararecommend ng YouTube na masabi nila na itong content creator na to na bago ay talagang legit or consistent sa kanya mga content na ina-upload. Okay? So, yun. Basta upload na talaga tayo ng mga content, tapos gandahan nyo lang po yung edit nyo, dahil yun nga, the more na maganda yung edit ay the more na i-recommend tayo ng YouTube sa iba pang mga tao naghahanap rin ng mga comedy content, okay? Meron din tayo dyan ng SEO or Search Engine Optimization na recommendation. So, which is mag-search sila ng mga comedy content, so hindi tayo makikita doon, kundi doon tayo makita sa kanilang dashboard sa front page, tapos marirecommend tayo doon. So yun nga, kailangan talaga natin ng maraming video para the more yung chance ng ma-recommend tayo ng YouTube, okay? So hindi siya katulad doon sa tutorial vlogging na pag once na mag-search tayo ay lalabas talaga yung ating mga video doon sa search bar ng mga nag-search ng content na yun. So see you soon to my next video. And thank you for watching talaga kaibigan. At kung gusto mo pa na ganito mga content, ay don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video natin ngayon. Okay? So, maraming salamat kaibigan sa panonood, and see you soon to my next video. God bless.